Panghuli po na pointers, study your track and know your goal. Sa isang atleta po, hindi lang siya basta-basta takbo ng takbo or sugod ng sugod. Kailangan alamin niya muna or kabisaduhin niya or aralin niya muna yung mga pagdadaanan niya or dadaanan niya sa isang paligsahan or sa isang laro. At kailangan na maging aware siya sa mga obstacles na may encounter niya para hindi siya ma-distract at magtuloy-tuloy at makapag-focus sa kanyang ginagawa. Kasama na rin dito yung pagpatanggal ng kanyang mga bigat sa katawan na makakasagabal sa kanyang pagkatao. At kailangan din ng isang atleta na ma-enjoy niya kung ano yung ginagawa niya para maging magaan sa kanya yung paligsahan na kanyang sinasalihan. At dapat din na alam niya at malinaw sa kanya kung ano yung goal niya, kung bakit siya tumatakbo or kung bakit sumali siya. At kailangan may determinasyon ng isang atleta upang madaling matapos at madali niyang marating yung kanyang tinatakbuhan. Bilang isang Kristiyano po, hindi madali ang buhay katuwiran. Kaakibat ng ating pagkilala sa Panginoon at pagsulong sa kabutihan, marami tayong kakaharapin ng mga pagsubok at problema sa buhay. Kailangan maging aware tayo sa mga pagsubok na kakaharapin natin upang tayo ay hindi panghinaan at hindi tayo basta-basta susuko at aatras sa laban. Katulad ng isang atleta, habang tinatahak natin ng daan patungo sa Panginoon, maraming nakaambang sagabal sa ating daraanan. At isa sa mga sagabal na ito ay ang mga pabigat sa ating buhay. Kailangan nating alisin ang lahat ng pabigat na maaaring makasagabal sa paglapit natin sa Panginoon. Kukuha rin po tayo ng 3 bagay na nagiging sagabal sa ating pagsulong tungo sa Panginoon. Hindrances in entering God's kingdom. Una po, yung tinatawag nating self-will or freedom. Opo, yung freedom binigay ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng self-will para magkaroon tayo ng kalayaan. Kalayaan gawin ang mga gusto natin pero hindi tayo nagiging sensitive sa kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. Bilang isang Kristiyano po, madalas tayo nakikipag-usap sa Kanya. Madalas nating sinasabi sa Kanya kung ano yung mga gusto natin. Yung mga plano natin sa buhay. Pero ang tanong, may approval po ba ang Panginoon dun sa mga plano na yon? Minsan, sinasabi natin, Lord, gusto kong ng ganito. Minsan, pinupurso natin yon. Pero ang tanong, gusto ba talaga ng Panginoon yung bagay na yon? Dito na pumapasok yung free will natin o yung self-will natin, yung freedom natin. Minsan, hindi tayo nagiging aware kung inaprubahan ba ng Panginoon, kung gusto ba ng Panginoon yung ginagawa natin. Kaya kailangan po tayo maging aware dun sa self-will natin or freedom na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Dahil hindi natin alam na minsan ito na yung nagiging hadlang. Ito po yung mga kasalanan na hanggang ngayon hindi natin nabitaw-bitawan or yung tinatawag na favorite sin. Minsan lagi natin sinasabi, Lord, tanggalin niyo na po itong ayoko na po itong kasalanan na ito na lagi kong ginagawa. Pero minsan nasa atin din pray tayo ng pray tayo ng pray, pero hindi natin ginagawa kung ano yung bagay na dapat natin gawin. Or, binibigay natin, pinagpipray natin, pero hindi natin kayang isuko yung tinatawag nating secret sin. Hindi natin talaga ibinibigay sa Panginoon yung bagay na yon para mawala na sa buhay natin.
kailangan po natin matutunan na isuko ng buong buo yung mga kasalanan natin upang hindi na patuloy na makasagabal sa pagtakbo natin tungo sa Panginoon. Pangatlo po, yung distraction. Ano ba yung mga distraction sa buhay natin na nagiging sagabal? Marami po tayong matuturing na distraction sa paglapit sa Panginoon. Una na, yung oras po natin. Minsan hindi natin ma-manage yung time natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Katulad po katulad kanina sa mga pag-attend lang po ng mga gawain ng Panginoon, minsan hindi natin alam na nakakain na pala yung oras natin sa panonood ng TV, sa panonood ng mga teleserye. Minsan hindi natin alam na nakakain na pala yung oras natin sa paglularo ng COC or ng mga games natin sa gadgets natin. Kailangan matuto tayong mag-manage ng time. Alamin natin kung ano yung priority natin. Alamin natin kung ano yung dapat ba nating unahin. Ito po yung mga sagabal na maaaring makahinder. Ito yung mga bagay na maaaring makasagabal sa paglapit natin sa Panginoon. Pangalawang sagabal po ay ang ating trabaho. Minsan po, nagpipray tayo sa Panginoon. Humihingi tayo ng trabaho sa Panginoon. Lord, wala po akong trabaho ngayon. Gusto ko. Sana po bigyan niyo ako ng trabaho. Pagka tinugon ng Panginoon yung trabaho natin, minsan hindi na tayo nagiging aware, doon na tayo nagpo-focus. Nakakaligtaan na natin na mas pinaprioritize natin yung trabaho natin. Katulad na lang po doon sa, halimbawa, pagka yung kailangan natin gumawa ng isang bagay, minsan gagawin pa natin sa oras na may service tayo. Sa oras ng pagsisimba. Kasi kailangan natin matapos yung trabaho natin, di ba? Minsan, yun yung nakaka-consume ng time natin. Nakaka-consume ng oras natin para lumapit tayo sa Panginoon. Yung trabaho natin. Kaya, wag po natin hintayin na bawiin sa atin ng Panginoon yung trabaho na yun. Kaya nga tayo binigyan ng Sabbath day para yung oras ng pagtatrabaho natin is consume lang natin from Monday to Friday or minsan hanggang Sabado. Yung isang oras, yung isang araw na ibinigay ng Panginoon para sa ating pagpapahinga, ibigay naman natin or ilaan natin ito para sa ating Panginoon. Maglaan tayo ng Sabbath day natin para sa Panginoon. Yung trabaho natin minsan, kailangan natin iset aside para makapagbigay tayo ng kapurihan sa Panginoon. Pangatlo po at panghuli, yung family natin. Hindi po mali or masama na maglaan tayo ng oras o panahon sa ating pamilya. Pero kailangan alam natin ang ating priority.